Panahon na ng kampanya para sa national at local elections. Ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ang mga kaganapan kaugnay ng May 12, 2025 elections. Hatol ng Bayan 2025. Ang mga paghahanda, ang kampanya, ang pagboto, hanggang sa proklamasyon ng mga nagwagi. Hatol ng Bayan 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage. Hatol ng Bayan 2025. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ika-6 na po ng buwan ng Abril. Abril na po tayo, 2025, unang linggo sa buwan ng Abril. At inaanyayahan namin kayo at subaybayan ng ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At syempre nais nating pasalamatan ng mga bumubuo ng ating programa mula po yan sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary J. Ruiz,
ang iba pa nating kasama na tumutulong sa ating programa, ang ating sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Director Fernando Sanga, ang ating Station Manager Sir Alan Alyanige, si Sir Ray Sampang, si Sir Maki, at sa technical side natin ngayon, si Sir Orly Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At syempre, nice nating batiin nung nakamakailan birthday pala ng isang kasamahan natin dito sa Radyo Pilipinas, si Ray Pereira at saka sina Matet Segovia. Okay. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon, at ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang, kasama na iba pang Board of Governors at ng mga mahigit 100 nating chapters nationwide, kasama ng kanilang mga Board of Directors at Red Cross 143 at Red Cross Youth. Hindi na natin patatagalin pa dahil napakarami nating bisita. Makakasama natin via Zoom ang ating laging kasama Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Yes, yes. Magandang hapon. At ako'y natutuwa na katulad ng dati, may message sa atin si retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. Ang sabi ng message niya, on this blessed 6th of April, the 5th Sunday of Lent, in our walk with Jesus in His 40-day journey in this season of Lent, may the radiance of Jesus manifest its light on us. Let God alone use our life as channel of His blessings, love, mercy, and compassion, to bring peace to those who are troubled, to give joy to those who are downcast, to give hope to those who are discouraged, to give relief to those who are in need, and above all, to bring the love of God to those who are in the dark. Let the radiance of Jesus Christ manifest its light in our life always. At tamang-tama, nagpapasalamat tayo kay retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. para sa message na ito. At tuwan-tuwa na ako kasi yung 6 na panauhin natin, ito ay first time na marami tayong panauhin na nakikisa sa ating programang Hatid Kalinga, Hatid ng Cruz na Pula. Yes po. Hatid ng Red Cross. Ano ba ang topic natin? Yung pag-iwas sa mga sakit sa tuwing tag-init at beat dengue operation ng PRC. Unang-una kong tatawagin si Dr. Stephanie Tan, Volunteer Doctor, Philippine Red Cross. Ang mag-greet muna kayo at tatalakayin natin ang napakahalagang topic ngayon para mabuo natin. Greet muna. Dr. Stephanie Tan, go ahead. Hello, good afternoon po to everyone, to the listeners, and to everyone, to the guest here. Thank you very much. And then I will ask Cheryl Eunice Lazaro, National Field Representative of PRC at NHU. Cheryl? And good afternoon po to everyone. Good afternoon din sa ating mga listeners po sa radyo and sa ating mga sa Facebook Live. Good afternoon po. Thank you. And then I would like to introduce the National Field Representative of PRC, also NHU, Alvin John Martinez. Go ahead, Alvin. Hello, good afternoon everyone po. Good afternoon. And sa mga makikinig ngayon. Good afternoon. Ang susunod, si Eloisa Arcibal, also National Field Representative of PRC, NHU. Go ahead. Hello po, good afternoon to everyone. Ayan, nice to see you po. Thank you. Then si Raysan Palomado, Chapter Service Representative, PRC Quezon City Chapter. Go ahead. Yan, magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Okay. Yan, magandang hapon po. Yes. Thank you very much. And last but not least, si Nieves Itlong, Chapter Services Representative, PRC Caloocan City Chapter. Go ahead. Sa ating po mga tagapakinig at sa inyong lahat, magandang hapon po. Si Ma'am Nieves, magandang hapon. Ang unang tanong, and I think sino sa inyong unang mag-answer nito, ano-ano ang mga iba't ibang sakit
na maaaring makuha kapag tag-init o tuwing summer season? Siguro si Dr. Stephanie Tan should first answer. Go ahead. Okay, so yung mga maaari nating makuha during this summer period or sa ngayon na medyo mataas talaga yung heat index natin here in the Philippines. First and foremost, of course, yung heat stroke, pwede din heat exhaustion, anything heat-related illness po. So, yun po yung isa sa pinaka-common talaga na na-encounter natin. And then others would include yung mga medyo infectious in origin. So, yung pinaka-common dyan, lalo na sa mga bata, would be measles. And then for those na adults then are affected would be dengue. So, all of these are preventable. Meron naman po tayong mga programa din, including yung DOH and other organizations such as yung Philippine Red Cross nga, that would help talaga in trying to prevent these diseases from happening. Okay. Ang nakalagay dito na ang mga sakit, heat cramps, heat exhaustion, chickenpox, measles, and rabies. Siguro tatanungin ko kung sino sa inyo ang gusto nang magsalita. Ano mga sintomas ng mga sakit na ito? Pwedeng si Charel, magdadagdagan ni Alvin, at saka ni Eloisa Arcibal. Go ahead, mag-sharing na kayo. Ayan, siguro po yung I would add yung sa mga symptoms natin is yung pagka nakakaramdam na tayo ng sobrang init, siguro nandyan yung pagkahilo, yung sa heat rash natin, may parang nangangati po, yung, or masakit sa balat. So, ayan. So, maaring dahil nga may mild swelling na or itching na tayong nararamdaman, kaya nagkakaroon po tayo ng mga heat rash na nangyayari. Okay. Alvin, gusto mong dagdagan? At Eloisa, ano yung nalalaman nyo tungkol dito? Pwede mong dagdag. Dahil sobrang init nga po ngayon, nakaka-experience tayo ng may confusion and yung mas nahihilo, biglang slurred yung pagsasalita, yung pagiging aggressive yan. Kasi dahil sa init, umiinit yung ulo ng mga tao. Yan. So yung pagiging aggressive, pagiging nauseous, yan po yung mga simptomas. Siguro, ang tanungin natin, alin ang sa mga nabanggit na sakit sa tag-init ang maaring magdulot ng pagkasawi, yung pagkamatay? You can answer that, Eloisa? Yes po, actually, siguro dahil po sa sobrang init, maraming nahi-heat stroke, kaya naman po nire-recommend natin or ina-advise po ng lahat na magbaon po lagi ng tubig. Ayun. Okay. Siyempre, ang mga chapter service representative katulad ng Quezon City at saka Caloocan ay meron kayong panawagan para maiwasan ang mga sakit na ito. Pwede kayong magsalita, Raysan at saka si Nieves. Uso yan mga sakit na yan. Paano maiwasan ang sakit? Ayan. So, magandang hapon po ulit. Ayan. So, lalo-lalo na ngayong panahon na to na sobrang init po. So, tawag dito, we invite everyone, no, na ina-encourage natin ang lahat na wag po masyadong maglabas sa labas kasi nga masyadong mainit. At syempre, sinabi ko na ni Ma'am Eloisa na kailangan po, palagi po tayo merong baong tubig. Yan po. Siguro pwede ding itanong, ano naman ang may papaayo ninyo sa mga magugunita ng Semana Santa, mga lalahok sa pagpapako ng krus o magpipinintensya? Go ahead. Siguro si Nieves. So, magandang hapon po muli. So, amin pong nire-recommenda sa mga lalahok sa darating na mahal na araw, siguraduhin lamang po na maayos ang inyong, lalo na yung ating mga elders, yung mga ating seniors, because sila po yung talaga yung target dyan na maaring magkaroon ng heat stroke
or more serious than that, na sila po ay nakapagpa-check up kahit papaano. Meron pong gamot na iniinom na mini-maintain, at of course yung ating tubig, at kung hindi naman po kayo nakailangan na sila ay mag-join doon sa mga nakababata na malakas pa, no? So yun po, para they will also stay healthy. Yeah. Gob Cora. Yes. Ipapatuloy meron na namang sasali sa ating programa. Hindi po, tayo ay magbibigay daan sa una nating commercial break, at tayo ay magbabalik po. Ay kayong mga nasa sa Zoom, diyan lang po kayo. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. All right. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may 27 new eco-zones and expansion projects sa ilalim ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang naiproklama na. Kabilang dito ang expansion sa mga proyektong dinevelop ng Aboitiz Infracapital, tulad ng Lima Estate sa Batangas na nakapagbigay na ng mahigit 66,000 direct jobs. Pati na rin ang West Cebu Estate sa Balamban, kung saan mahigit 14,000 naman ang nagkatrabaho. Okay, I'm Michael Herald Abihar. Yung Balamban before is sleepy town. Pagdating ng Tsuneishi, nag-boom yung economy niya. Marami rin nakapagtrabaho, hindi lang dito sa Balamban, also the neighboring cities and municipalities. Ako po ay si Ramel Roa. 30 years na po dito na nag-work. Maraming nagawang contribution yung Tsuneishi sa Balamban. Nagkaroon ng merkado, hospital at saka paaralan. Meron ding patubig. Before nag-start yung Tsuneishi, ano lang ang pangkabuhayan dito? Mangingisda lang at saka magsasaka. Isa pang bagong proklamang eco-zone na dinidevelop din ng Aboitiz Infracapital ay ang Tari Estate na inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad sa Tarlac at mga kalapit nitong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Talagang nakikita na sa Clark Freeport Zone ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang public transportation sa ating bansa. Ipinagmamalaki ng Clark Development Corporation ang modernong Clark Loop bus system. May Wi-Fi ito at gumagamit ng fully cashless payment system na Beep Card. Isa si Levi Ann Ramirez, commuter na mula sa Mabalacat, Pampanga, sa mga pasaherong na i-enjoy ang pagbiyahe sakay ng Clark Loop. Mas convenient po siya, tapos po mas comfortable po kami kasi may aircon, tsaka AC po siya gamitin. Pangako naman ni Pangulong Marcos Jr. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tanggapan ng gobyerno. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Kaya sa One-Stop Processing Center ng Clark, posible ang mas mabilis na pakikipagtransaksyon sa mga pampublikong tanggapan. Tampok dito ang mga frontline services para sa mga nagtatrabaho sa loob ng Clark Freeport and Special Economic Zone. Nagbigay patunay rito si Precious Evangelista na isang first-time job seeker. Mabilis lang din naman po kausap yung nag-asikaso po sa akin, and mabilis ko lang din po nakuha yung PhilHealth card ko po. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Gawing madali para sa local at foreign investors ang mamuhunan sa bansa. Ito ang utos ng Pangulo na isinasapuso ng PEZA, kung kaya't ilang hakbang ang patuloy na ipinapatupad ng ahensya, kabilang na ang digitalization, anti-red tape mandate at 24/7 na serbisyo, bagay na kinikilala at pinahahalagahan naman ng investors. Conscious efforts to improve the ease of doing business and delivering government services through digitalization, integration, and streamlining of processes have produced their intended multiplier effects. Cost savings from operations have translated to higher revenues and to more speedy transactions. Ang mga inisyatibang ito ng PEZA sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay daan sa mas maraming negosyo, trabaho, at pagkilala sa bansa bilang isang sentro ng kaunlaran. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Tourist Rest Area Project sa Iloilo ay perfect jump-off point para sa mga nais makarating sa mga pasyalan tulad ng Gigantes Island at Miagao Church. Ito'y mayroong Wi-Fi, travel info desk, malinis na restroom at iba pang world-class facilities.
Because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Doble sipag ang Marcos administration at DOT upang maging mas makulay at maginhawa ang inyong paglalakbay. Ngayong panahon na ng kampanya para sa national at local elections, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ang mga kaganapan kaugnay ng May 12, 2025 elections. Hatol ng Bayan 2025. Ang mga paghahanda, ang kampanya, ang pagboto, hanggang sa proklamasyon ng mga nagwagi. Hatol ng Bayan 2025. The Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. Hatol ng Bayan 2025. Hindi bababa sa 60 state universities and colleges at local universities and colleges sa buong rehiyon ng Bicol ang nakikinabang na ngayon ng free Wi-Fi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Sa ating free Wi-Fi program, halos 10 milyong unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, konektado ang buong sambayanan, walang Pilipinong mapag-iiwanan. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang Philippine Economic Zone Authority sa pagiging tulay ng pangarap. Mula sa mga foreign at local investors na nais mamumunan dito hanggang sa bawat Pilipinong inaasam na mapabuti ang kanilang buhay pati na ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay PEZO Director General Tereso Panga, ang bid ni Presidente is to graduate to upper middle income economy. It's it's all about job generation, trabaho. Kasi yun ang kailangan ng bansa para makapag-graduate tayo sa upper middle income economy. Patuloy ang mandato ng Pangulo na bigyang suporta ang mga negosyo sa pamumuhunan sa bansa para lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. To sustain the country's economic gains, we are promoting investment-led growth. We have set in motion policies and programs to create an environment conducive for business to thrive. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Okay, nagbabalik po tayo, Gob Cora. Sa pagpapatuloy natin, nitong mga nagdaang buwan ay ang Philippine Red Cross nanguna sa pagsugpo kontra dengue. Ano ang naging programa ng Philippine Red Cross sa inyong mga chapter? Of course, simulan natin again kay Dr. Stephanie Tan, volunteer doctor ng Philippine Red Cross. Go ahead, Stephanie. Hello po. So, yung mga programa po na in-initiate ng Philippine Red Cross, syempre, una-una dyan would be yung cleanup drive para makontrol po yung breeding ng yung tinatawag po natin na vector ng dengue po, which is yung Aedes aegypti. So, normally kasi, what we try to do talaga when it comes to dengue is try to control yung breeding sites natin. And we do that by promoting yung cleanup drives po. This is also parang in support din of yung pinaka-campaign ng DOH natin. So meron po kasi tayong tinatawag na 4S campaign. So kasama po dyan yung search and destroy breeding sites, which finocus po talaga din ng Philippine Red Cross. So this happened across different municipalities, different LGUs. So Philippine Red Cross tried to reach out and yun po yung talagang target natin, especially this summer period kasi nga mas mabilis po yung development ng ating vector, which is yung Aedes aegypti during summer period. Tapos kasama pa doon, syempre kapag mainit, tapos nandito tayo sa summer, ito yung panahon kasi na yung mga children or yung mga bata ay nasa summer summer vacation. So mas madalas nasa labas sila, nasa bahay. Normally the breeding grounds are found at home, diba? So anything with yung mga stagnant na water, yan po yung tinatry na
i-eliminate during the cleanup drive. So that's one of the initiatives na ginawa po ng Philippine Red Cross para makatulong po dyan. Siguro pwede natin padagdagan kay Cheryl, kay Alvin, at kay Eloisa yung tinura ni Dr. Stephanie Tan. Go ahead, Cheryl. Ayan, so bukod po dun sa mga clean-up drives na ginawa ng mga chapters natin, tuloy-tuloy pa rin po yung mga chapters natin na nagtuturo or nagbibigay ng health promotion and disease prevention sa ating mga community, lalo na pag sa eskwelahan, sa mga barangay, yun po yung ginagawa ng chapters para maiwasan din lalo or mas magkaroon ng idea or malaman ng mga tao yung dengue. Pwede mong dagdagan, Alvin at Eloisa, sa inyong karanasan? Yes. Okay. So aside from breaking yung breathing sites and educating the community, we can also assist yung patients natin and yung mga hospital, partner hospitals po natin. Because as we know nga, madami na yung mga dengue cases. So may mga times na na-overwhelm and overpopulate na yung mga hospitals. That's why we need to be ready to assist in treating these dengue patients. Go ahead. And of course, Eloisa. I think additional lang po doon. So yung trace the hotspot area. So ginagawa naman po ito lahat lagi ng mga chapter, even po sa NHQ. We encourage and we promote din po na unahin po natin i-trace yung mga hotspots, yung mga dengue areas, so yung mga pinagmumulan. So better po na i-encourage din po natin yung neighborhood natin when it comes sa pag-prevent ng dengue. Ayun. Thank you. And suppose I can ask Raysan yung experience nila sa Quezon City. Malawak ang Quezon City at as chapter service representative, ano naging karanasan nyo sa Quezon City? Ayan, so magandang hapon po ulit. So si Quezon City po, sila po actually ang nag-announce po ng outbreak pagdating po sa dengue. Actually po sa Quezon City ngayon, meron po kaming naitalang mahigit 4,000 na po ng dengue cases at 12 po doon ang namatay na dahil po doon sa dengue. So ginagawa po ng aming chapters, nakakaroon din po kami ng mga clean-up drive activity na ginawa na po natin sa ibang barangay, kagaya po ng Barangay Patasan, sa Barangay Bagbag, sa Bagong Silangan po, nagkaroon po tayo ng clean-up drive. At syempre po, nagtuturo po tayo ng mga dengue prevention education sa iba't ibang eskwelahan at sa mga barangay po. No, naging partner po natin dito yung ating mga Red Cross Youth na mga tawag dito sa mga eskwelahan pagdating po sa pagtuturo po ng dengue. At syempre po yung ating pong mga medical corps volunteer po. Alam mo, si Nieves Itlong ay chapter service representative ng PRC Caloocan City. Kumbaga, malaki din ang kaparte ng Caloocan dito. In fact, parts of Caloocan, parts of Quezon City gusto lumipat sa Caloocan. Pero siguro, Nieves, ikwento mo ang karanasan ninyo sa Caloocan City. Yes, salamat po, ma'am. Opo. Sa gana amin, ma'am, nagkaroon po kami ng coordination and collaboration with yung ating mga health department. So, from there, no, sila po ay nagbigay sa amin ng datos mula sa City Epidemiology Surveillance Unit, wherein doon po malalaman kung saan po nanggagaling yung pinakamaraming cases. And then yung clustering po ng community, ibig sabihin yung mga barangay na marami, doon po natin tinarget. So, base sa datos nila, yung age 10 to 14, yun po yung pinakamaraming cases. Ito po ay papasok doon sa mga high school and senior high school. Kaya naman po ang ginawa namin, nakipag-collaborate din kami and nakipag-join forces din po kami sa mga schools division office at nagkaroon po kami ng malawakang pangangampanya or dengue awareness campaign sa mga school para po ma-aware ang mga estudyante, ang kanilang mga principal and everybody in the school, pati yung PTA nila, na mataas po yung kaso ng mga cases sa kanila. Para nang sa ganon, sila po ay magkaroon ng pag-iwas, no? At hindi maalagaan nila yung sarili nila at ang kanilang buong eskwelahan, ay nagkaroon po kami ng mga clean-up drive campaign. Yun po. Salamat po. Balik tayo kay Dr. Stephanie Tan, ano? Sino-sino mga nakiisa sa programang ito ng Philippine Red Cross? Sino ang mga naging kapartner natin? Go ahead, Dr. Stephanie.
Okay, so tulad po ng nabanggit kanina, so yung mga lumahok po dito sa mga programang ito would be first and foremost the staff and volunteers ng Philippine Red Cross, Red Cross Youth, tapos yung mga medical corps din po. So very crucial yung naging role nila in yung of course initiating all of those programs, facilitating yung per chapter po, how it would be done, tapos especially with the health promotion and disease prevention kasi that's yun yung parang pinaka-crucial din na part ng ng awareness, especially when it comes to dengue. So sila po yung nakilahok doon para mas mapalaganap po yung mga programa ng Philippine Red Cross. Babalikan natin ang mga chapters uli, no? Ano naging karanasan nila sa tungkol sa programa ng anti-dengue. Balikan natin si Nieves uli. Nieves, ano naging karanasan nyo sa Caloocan City tsaka Navotas? Opo. Yun po, dahil po sa ating patuloy at yung consistent na pakikipag-collaborate and coordination sa ating local health units, ang ating mga city health officers ay very welcome sa ating pagtulong sa kanila as auxiliary. So ganun din po sa ating mga barangay, no, nalalaman natin sa kanila kung saan po yung maraming cases at doon po yung tinatarget natin na magkaroon ng awareness campaign, cleanup drive. Yun po, ma'am. At yes, go ahead. Stop na naman tayo, di ba? Yes po, opo. Tayo magbibigay ulit daan sa ating mga commercial breaks. Tayo ay magbabalik po sa ilang mga paalala. Ito, siguro last na to na commercial break, Sir Orly. Okay. Thank you. Having an effective and efficient transportation system will have multiplier effects on employment, the economy, our society. It will bring comfort, convenience, an easier life for all. Ramdam na nga sa Clark City ang hangaring ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Patunay dito ang Clark Loop na nagbibigay ng mura at komportabling biyahe sa loob ng Clark Freeport. Ito ay mga buses na aircon, may wifi. Ang pinakamahalaga dito ay ang ating mga workers ay hindi na babayad ng mahal. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera, tiwala silang mas uunlad pa ang turismo sa Clark sa tulong ng Clark Loop. From SM papuntang airport, ito na yung sasakyan nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo. Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa Danao, kung saan matatagpuan ang Cebu Mitsumi, makikita ang pag-unlad ng isang bayan pati ng mga naninirahan dito dahil sa Ecozone. My name is Christopher Abalos. I'm working in Cebu Mitsumi Incorporated for 24 years. Currently, I'm a manager in Connector Business Divisions. We are a family of 11. Walang-wala talaga. Of course, when I started here and then started to have an income, I also help to support my siblings for their schools also. The contributions of this company towards the community is now currently we're about more or less 18,000 people. Those 18,000 people, those have families, and those drivers outside, those vendors outside, relying on those 18,000 people also. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kaisa ng bawat Pilipinong nais may angat ang pabubuhay. Kaya naman malakas ang kanyang suporta sa mga hakbangin ng Philippine Economic Zone Authority para sa Ecozone Development sa buong bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Noong 2024, iprinoklama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang expansion ng West Cebu Industrial Park sa Balamban, Cebu na tinaguriang Shipbuilding Capital of the Philippines. 14,000 jobs na ang nailikha nito mula 1993 na nagbago ng maraming buhay. Ako po ay si Yuji Caminos Quizon. Nagtatrabaho po ako sa Chunichi Heavy Industries Cebu Incorporated. So wala pa ang kumpanya. Ako po ay isang conductor ng aming jeep. Nag-apply ko bilang welder cutter. Naningkamot, hantod na promote, umabot ng senior Juban leader. Napakalaking tulong ng kumpanyang ito sa aking pamilya dahil ako po ay nakapagtapos ng 3 kolehiyo, 1 psychology at 2 engineers. Ako po si Vernon Siblos. Nagtatrabaho po sa Chunichi bilang isang company driver. I am working for 29 years. Dahil sa trabaho ko dito, naparal ko ng mabuti yung 3 anak ko. Kapag tapos sila, yung panganay ko, dito pa rin nagtatrabaho, nasa maintenance. Tapos yung pangalawa, nasa EDP department. Tapos yung pangatlo, isang naval architect. Yun ang may pagmalaki ko sa kumpanyang ito na ikundar ko yung kinabukasan nila. Sa expansion, tsak na marami pang kwento ng pag-asa katulad dito ang mabubuo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malapit sa puso ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Ilog Pasig. Isa po akong anak ng Pasig. Bago po ako'y pumasok sa larangan ng serbisyo publika, nandyan na ang Bongbong Marcos na batang Pasig. I grew up by the Pasig River. Mahalagang ruta ito ng transportasyon, sentro ito ng kalakalan, kultura at maraming kwento ng ating kasaysayan. Sa bagong Pilipinas, kasama sa pag-unlad ang pagkalinga sa kalikasan at pag-iingat sa kultura at kasaysayan. Kumita ng mahigit 200 milyong piso ang turismo ng Davao sa lokal na ekonomiya noong 2023. Ang mga selebrasyon sa Mindanao tulad ng Tadayawan Festival ay mas lalong nabibigyang sigla ng Cultural and Heritage Hubs project ng DOT. Tourism Challenge has already evolved and now requires a multifaceted strategy. The focus now is on experiential tourism. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Handa na ang Pilipinas para maging key player sa clean energy storage sa Southeast Asia. Pinangunahan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng St. B Gigafactory sa New Clark City, Clark Special Economic Zone sa Capas, Tarlac. Ito ang kauna-unahang manufacturing plant sa Pilipinas para sa advanced iron phosphate batteries na ginagamit sa renewable energy at electric vehicles. Sa talumpati ng Pangulo, This inauguration of the St. B Giga Factory is a remarkable example of what happens when our national agenda of promoting clean energy intersects with a solid commitment from the private sector. It sends this message to the world. The Philippines is now ready to innovate, to lead, to become the go-to destination for high-tech, high-impact investments. Ang St. B Giga ay rehistradong kumpanya ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nagbibigay ng kalidad na serbisyo sa mga investors. Sa 2030, inaasahang maaabot ng proyekto ang operational capacity nito. Tinatayang magge-generate ito ng 5 billion pesos in annual revenues at lilikha ng 2,500 jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Through our integrated efforts, we can create a future where no learner is left behind and every Filipino child can flourish in an increasingly complex world. Alinsunod sa pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakipagtulungan ang Clark Development Corporation sa OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para itayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga katutubo sa Pampanga at Tarlac. Sa ilalim ng proyektong ito, ang mga batang nasa edad 3 hanggang 4 ay tinuturuan ng practical life lessons na siya namang ikinatutuwa ng mga magulang gaya ni Mary Grace Tarosa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan po kami ng school na ganito. Tinuturuan sila ng mabubuting asal, yung mga gandang gawain. Lubos din ang pasasalamat ng mga naging estudyante ng daycare centers.
Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Okay, magandang hapon at nagbabalik po tayo sa ating programa, Gob Cora. Panahon na para sabihin ni Raysan Palumado, Chapter Service Representative ng PRC sa Quezon City, sino-sino ang manakiisa sa programang ito ng Philippine Red Cross sa inyong chapter? Go ahead. Yun po. Yes po. Sa sa Quezon City chapter po, no, ang ating pong mga staff po, ang ating mga volunteers po ay nakilahok po sa mga dun po sa clean up drive na ginawa po ng ating chapter at sa other rin po natin activity. No, siyempre po yung ating pong mga board of directors ng ating chapter, sila din po ay sumusuporta sa mga gawain laban po sa dengue. Yung ating pong mga Red Cross 143 volunteers sa mga barangay po natin, ang ating pong mga Red Cross Youth volunteers, at syempre yung ating mga medical corps volunteer po natin. Yung ating mga volunteer nurses at ang ating mga volunteer doctors po ay nakilahok din po sa mga programa laban po doon sa dengue po. Kay Sherelle, kay Alvin at kay Eloisa, ilang chapters ang nakilahok sa programang ito? Pwede niyo mention ang bukod sa Quezon City at saka Caloocan, sa inyong pagkakaalam as National Field Representative, aling-aling pang chapters ang may nagsagawa ng programang ito, ano ang ayon sa layunin ng Philippine Red Cross? Go ahead. Sherelle. So yung mga chapters po natin, no, halos lahat ng chapters po ng Philippine Red Cross is nakilahok po dito sa ginawang cleanup drive o yung beat dengue natin na tinatawag. So sa NCR po, nandyan po si Quezon City, nandyan din po si Mandaluyong, Manila, Marikina, Pasay, Caloocan, Malabon, Valenzuela, and Parañaque. Siguro din sa North Luzon po, nandyan din yung Abra, Apayao, Benguet, Baguio, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Alaminos, Dagupan, Cagayan, Alcala, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, and Olongapo. Yan po. Yun yung sa NCR and North Luzon natin na nakilahok ng Linas Beats dengue natin. Siguro yung ibang lugar po, yung ibang pwedeng si Alvin at si Eloisa. Si Alvin at si Eloisa, yes. Alvin, dagdagan mo yung ini-report ni Sherelle. Yes po, ayan. So, aside from sa NCR and sa North Luzon po, nag-participate din po ang ating mga chapters from South Luzon and Visayas, namely sa South Luzon po, sina Batangas Chapter, Laguna, Cavite, San Pablo, Rizal, Quezon Province, Marinduque, Mindoro Oriental, Romblon, Albay, Camarines Norte and Camarines Sur, Masbate and Sorsogon. Sa Visayas naman po, mga participating chapters natin dun sa cleanup drive is Aklan, Boracay, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Pasig, Negros Occidental, Bohol, Cebu, yan, Lapu-Lapu, Negros Oriental, Siquijor, Hilongos, Ormoc, Northern Samar, and Southern Leyte. Sila po yung mga chapters na nag-participate sa South Luzon and Visayas. And now sa Mindanao naman po, si Ma'am Eloisa ang magsabi ng mga chapters na nag-participate. Si Alvin Gana ang tumawag sa'yo. Okay po. Please allow me to read po the chapters. So, from Mindanao chapters po, we have support from Zamboanga del Norte, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Bukidnon, Iligan City, Misamis Occidental, Usamis City, Tangob City, Misamis Oriental, Hingoog City, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao City, Davao Oriental, General Santos City, Agusan del Norte, Agusan Sur, and Surigao del Norte, Surigao Sur, Sulu, Basilan, Cotabato City, and Tawi-Tawi. So, a total of 87 chapters po na nag-participate po. Wow, handang-handa ka, ha? Babalikan ngayon natin si Dr. Stephanie Tan kasi ang palaging tanong natin, ano naging layunin
ng Philippine Red Cross para sa pagsasagawa ng ganitong programa? Kasi malawakan to as reported by our national chapter representative na tatlo sila, si Cheryl, si Alvin, tsaka si Eloisa. Go ahead, Dr. Stephanie. Okay, so yung purpose naman po natin kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga ganitong programa, especially with ganitong mga outbreaks like yung sa dengue po, is to prevent, to control, and then to reduce yung deaths that would be caused by this particular disease. So, particularly yung mga cleanup drives po kasi important na po yun kasi dun po natin masasagawa yung pag-eliminate mismo ng source ng dengue. Tapos, isa din po sa mga layunin ng Red Cross, kaya nag-start po tayo ng health promotion programs is to at least enhance yung awareness ng mga tao tungkol dito sa importansya po ng pakikilahok din nila dito sa cleanup drive since of course yung pinanggagalingan din naman talaga or yung source nitong dengue vector natin or yung mga mosquito natin would be the communities. So without their active participation, their coordination with the local government as well as yung mga organizations like yung Philippine Red Cross, we wouldn't be able to address yung pinaka-outbreak natin kasi anytime naman po, even if it's not summer, pwede po talagang magkaroon ng dengue outbreak if hindi po natin ipagpapatuloy ang mga programa na sinimulan ng Red Cross po para ma-undo din po yung mga naging efforts natin. So, yan po yung pinaka-importanting mga layunin po ng Philippine Red Cross dun sa mga dengue programs na initiate po natin. Thank you very much, Dr. Stephanie. But of course, hindi natin iiwan sa Quezon City at Caloocan City ang tanong na ano ang naging challenges na hirap ng mga taga-health services habang isinasagawa ang nationwide clean-up drive kasi apektado definitely ang Quezon City at Caloocan City. Go ahead, Raysan at Nieves. Pagdating naman po sa challenges, siguro wala naman po kami masyadong challenge pagdating po sa paggawa po ng clean-up drive kasi po dun sa, syempre meron na po tayo mga available Red Cross 143 po sa ground na talagang ready naman po to help pagdating po sa mga gawain laban po doon sa dengue. At syempre po ang ating mga Red Cross youth volunteers na very active pagdating po sa mga ganitong gawain. At syempre yung ating magandang partnership po sa mga barangay sa Quezon City, no, na talaga namang naman sila welcoming naman pagdating po sa mga gawain gaya po ng clean up drive laban po sa dengue. Ayan po. Siguro po yung pinaka-challenge lang siguro ang init po ng panahon, no, habang ginagawa po yung yung clean up drive. Ayan, syempre, yun po siguro ang pinaka-challenge to, yung weather po. Tsaka isang nakita kong challenge diyan, Gob Cora, kasi sumama ako sa kanila yung 'di ba, tatanggalin nila yung mga nakabara doon sa isang lugar, yung mga nakatambak, pag hinalungkat mo yun, Gob Cora, naglalabasan yung mga lamok. Yun syempre yung mga volunteers natin, rin sila vulnerable din sa ganyang mga kaso. Tama ba, Sir Raymar? Raysan. At siguro napakahalaga sa akin makilala ng mga nanonood sa atin, gaano na ba katagal ang engagement ninyo sa Philippine Red Cross? I'll start, ito na ang magiging closing natin dahil parang magpapakilala na naging challenges nyo. Dr. Stephanie Tan, how long have you been a volunteer doctor of Philippine Red Cross? Okay, so I've been with the Philippine Red Cross po since na nag-start po yung pandemic. Yan po yung time na 2019. Actually, nung I think that was 2021. Nung nag-start po talaga yung COVID vaccination. So that was the time na para na-activate po ako as Philippine Red Cross volunteer po. Back then, I was still a medical student. And then
I continued na lang po with Philippine Red Cross, especially kapag meron mga medical missions whenever free. And this, yung mga ganyan, sometimes there are lectures with Philippine Red Cross as well. So, kinontinue ko na lang din po, just to show din that I'm in support of their programs kasi yung main naman po talaga na purpose din of me volunteering for this particular organization is to be in support nga of all of their programs. Thank you. Ang mga susunod na tanong ay madali lang. Kailan kayo na engage sa Philippine Red Cross and do you still want to continue serving the Philippine Red Cross? Kisharel, go ahead. Ayan. So, I've been with the Philippine Red Cross po simula pa ng 2013. So, right after nang makapasa ng board exam, diretso volunteer na po sa Philippine Red Cross. And until now, nag-work na po ako as a staff. And still continuing to work with Philippine Red Cross. So, both welcome and all the best. Kay Alvin, how long have you been with as National Field Representative of PRC? Alvin. Yeah. Gandang hapon po, Len. So ako po ay naging staff or National Field Representative of Philippine Red Cross for a little over a year pa lang po. Yeah. No. I am very... Yes. Pero very natutuwa ako sa work na ginagawa ko po, yung aid na binibigay namin sa mga chapters, sa mga tao. And I am foreseeing na mag-stay pa ako lang longer and to help. Yan. Pag hindi ka ni-stay, hahanapin kita. Si Loisa, how long have you been with the Philippine Red Cross? I'm with DocStep din po starting noong 2019. So, ilang buwan na rin po. Bali mag-4 na taon na rin po sa Red Cross. So, actually, from project staff to na rin po ako. Regular staff. Wow. Good. Si Raysan Palomado, how long have you been, not just with Quezon City chapter, but with Philippine Red Cross? I've been with Philippine Red Cross since 2007 po. So I started as volunteer starting 2007. Then I apply as a staff on 2013. Yeah. Okay. Si Nieves. Since 2014, ma'am, ako po ay from Nabotas. And then, yun to. Tuloy-tuloy na po. So, I'm hoping na makapagsilbi pa po ako at mahabang taon pa ang aking gugulin. Yan. So si Alvin lang ang sariwa. Ang bago lang bagong salta sa Philippine Red Cross. Tama? Sa mga nag-guess. So I hope you will continue. At siguro ang final words na sa inyo ay ano sa inyong palagay ang challenges pa before we close, dahil baka tawagan na tayo na merong ibang magsasalita sa atin. Balikan ko ulit, of course, Stephanie, ano yung challenge mo pa and why you will continue to be with Philippine Red Cross? I guess yung pinaka-challenge po would be yung pagpapalaganap pa po ng mga programa na naka-come up ng Philippine Red Cross. Kasi of course, there were specific regions po na na-mention kanina, and hopefully, mas malawak pa po yung maabot na mga programa na ihahandog po ng Philippine Red Cross. Since of course, it's supposed to be nationwide yung mga programa po natin. Ang isa pang pinakabalakid, I think when it comes to programs like these would be yung availability din ng mga volunteers natin. Pero like was mentioned nga po kanina, yung mga volunteers naman po natin, mabilis naman po sila na-activate. But yun, patuloy naman po kami na nagbibigay po ng services namin whenever possible. And yung pinaka-goal naman po namin as a team is, of course, to serve the greater population of the Filipino people.
Wow. Very noble, ah. Okay. Si Charel at saka, of course, si Alvin, 1 year pa lang. At si Eloisa, ano yung gusto nyong pang makita na challenges sa inyo sa Red Cross? Siguro for me, dahil yung Philippines is yung disaster prone area, so siguro parang matcha-challenge pa na magstay sa Philippine Red Cross to help yung mga tao na maging maayos pagkatapos ng isang disaster. Hindi lang yung regarding sa bagyo, nandyan din yung mga iba-ibang health related na mga sakit po. So, yun siguro yung isa pa sa mga makakapagpastay sa akin dito sa Philippine Red Cross to help yung iba. Yes. Siguro si Alvin, another 10 years. Bago pa lang 1 year pa lang no, Alvin? Oo, mabilis lang. Yeah, yes. Pero may mga challenges din naman po na experience. Like yung pag-provide ng basic health service sa mga far-flung communities, especially sa Mindanao po. Some our chapters natin. And so there are challenges in reaching out to those communities na malalayo po. Okay? Pero it won't stop us from trying to reach out and providing basic health services. And of course, kay Eloisa, who has been there for some time, wants still to continue. Eloisa, am I correct? I think nasagot naman na po ng lahat. Pero I would say na one thing po na eager pa ako is yung learning more to my colleagues and even po sa mga chapters po. So marami po kasi kaming natututunan. Yung learnings mo sa Red Cross kasi hindi lang siya natitigil sa isang disaster. I mean, every time nag-move forward po tayo sa kung ano-ano pang mga health education po na pwede natin pong i-promote sa ating pong mga kababayan. Okay. So ayun po. Okay, wala na tayong oras. Gov Cora, last message na po. Goodbye na, no? Tama-tama, nasabi nila ang kanilang positions regarding their staying power in the Philippine Red Cross. So, ang goodbye na para sa inyo, yung prayer for the nation na palagi kong binabasa. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat. It has been a wonderful afternoon sa ating Kalinga, hatid ng Philippine Red Cross. Maraming salamat sa inyo. Ito ang pinakamaraming naging bisita sa ating programang Kalinga, hatid ng Red Cross. Go ahead. Okay. Yan na po ang ating programa sa Kalinga, hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, nais nating ding pasalamatan si Sir Mark Abrigo, ang kanilang manager ng Health Services. At nais nating batiin nung nakarang April 1, si Governor Lorna Capunan, nag-birthday po, nagdiwan ng kanyang kaarawan. Happy birthday po. At yan na po, ito po si Edison Enrique, susunod ang pagbabalita, hatid ni Sir Albert Sebastian. At kasunod po ng programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino, eksaktong 4:00 ng hapon. We know you're always on the go.